Ang taong tunay na nagmamahal kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin para sa kaniyang pamilya. Sapagkat hindi sasabihin ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi ko na problema yan, hindi ko na responsibilidad yan, hindi ko na sagutin yan. Ang taong tunay na nagmamahal, kahit hindi niya sagutin, kahit hindi niya responsibilidad, aakuin niya tulad ni Jesus. Hindi sa kanya yung krus, pero dahil mahal niya tayo, niyakap niya, tinanggap niya ang krus. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi niya sasabihin, nagbigay na ako, tumulong na ako, nag-intindi na ako, nag-alaga, nagpatawad na ako. Hindi niya isusumbat din yun. Kasi kapag walang nagbibigay, walang umuunawa, walang nagmamahal, patuloy siyang magmamahal. Hindi sinabi ng Panginoon, ano ba naman kayo? Nagkatawang tao na ako, gusto niyo mapako ako? At kahit hanggang ngayon, iniligtas niya tayo. Alam niyang magkakasala pa rin tayo, pero hanggang ngayon, minamahal niya tayo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon ang taong tunay na nagmamahal. Kumbaga sa taong tunay na nagmamahal, ang nasasaid lang ay ang kanyang bulsa. Hindi ang bumubukal na pag-ibig niya sa iba, lalo na sa mga tao sa kanya ay mahalaga. Napapagod lang ang katawan niya, pero hindi ang puso niya. At hanggat tumitibok ang puso na yan, magmamahal at magmamahal yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Meron akong nakausap sa ibang bansa, OFW. Ang laki ng kanyang problema kasi nawalan siya ng trabaho, nakaaway niya yung boss niya. Pero alam niyo ba, yung padala niya sa kanyang pamilya, ganun pa rin, hindi nababawasan. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, ipon ko na lang, Father, yung pinapadala ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila na mayroong kang problema? Father, ayaw ko silang mag-alala. Isipin niyo nga yun. Ikaw yan nag-iisa. Sila dito yung sama-sama. Sila nga dito, tinatanong mo, may problema ba kayo? Sila ba natatanong nila, may problema ka? Ngayong may problema ka, sosolohin mo, sabagat ayaw mo silang mabigyan ng problema. Ikaw nga itong nag-iisa. Sabi ko sa kanya, iba kang magmahal, sobra. Sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. O hindi ba, yun yung parang tanong ni Liza. Di ba minsan tinatanong mo rin yun? Sa sobrang pagmamahal mo, ikaw na nga yung na-disappoint. Ikaw na nga yung nalungkot. Ikaw na nga yung puro ikaw na lang. Ikaw pa rin yung magtatanong. Kapag nag-draw kayong anak mo, kapag sinagot ka ng anak mo, kapag hindi magkasundo mga anak mo, kapag nagrereklamo pa ang magulang mo, kapag hindi nag-ipon yung asawa mo, hindi inipon yung mga nasave mo, yung mga kinita mo, kung parang kulang pa yung binibigay mo, minsan hindi mo napagbigyan, galit pa sa'yo, hindi ba't ikaw pa yung nagtatanong, saan ba ako nagkamali? Ano pa bang kulang ko? Ano pa bang dapat kong gawin? Ikaw na nga yung nagbibigay ng sobra-sobra, ikaw pa talaga yung magtatanong, ha? Ay, ganun ang taong nagmamahal ang sobra. Napakaswerte natin na mayroon tayong Diyos na ganito. Mas maswerte, mas mapalad tayo. Kung mayroon na tayong Diyos na ganito, mayroon pa tayong mahal sa buhay na ganito. Ito yung pinag-uusapan natin nung nakaraang linggo. Sila yung mga asin at ilaw ng buhay natin, ng pamilya natin. Ito yung mga taong pag nawala, masasaktan ka talaga. Kasi ramdam mo, dahil hindi siya naging ordinaryong nanay, tatay, kapatid. Hipag, bayaw, anak sa'yo. Nag-excel siya. Bakit? Sapagkat sa ordinaryong binibigay ng iba, sobra yung binigay niya. Kaya hindi mo siya makakalimutan. Iba siya. Kaya alagaan ng mga taong ganito. Maki naman kapatid, kung laging naka-number 3 yung electric fan, kung laging naka-overspeed yung sininador mo, gagana naman yan, mag-e-effort yan. Pero papalya yan. Makina lang yan. Tao pa kaya, tayo kayang may katawan? Yung sa halip na tulungan mo, hindi mo na-affirm, hindi mo man lang mapasalamatan, hindi mo man lang maiparamdam sa kanya na proud ka sa ginagawa niya. Tapos hindi siya makakita ng magandang resulta, hindi ka mag-aral lang mabuti, may bisyo ka pa, may nasirinig pa siyang sinasabi mo kapag hindi niya naibibigay yung gusto mo. Ano yun? Kapatid, alagaan natin.
yung mga asin at ilaw sa buhay natin para manatili at matagal silang maging asin at ilaw ng buhay natin. At kung ikaw naman, kapatid, yung tinutukoy ko, igaan mo rin yung sarili mo. Pero kasana rin magbago. Huwag kang matakot at magsawang magbigay ng sobra. Kasi baka abusuhin ka. Huwag yun ang katakutan. Ang katakutan natin pare-pareho ay kapag kulang ang binigay natin, kapag tinimbang ka at kulang kasi tinipid mo, naging makasarili ka sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, yung mga kaunti lang ang binibigay, kahit yung konting nasa Kanya, kukunin pa. Mag-isip kayo ng mga taong napakabait sa kanyang pamilya. Yun ang pinaka-blessed. Blessed na blessed yun. Mabait sa kapatid, mabait sa magulang. Blessed na blessed. Pero yung, nako, hindi blessed yun. Hindi dadaluyan ng maraming grasya yan. Ano ang sabi ng Panginoon sa ating ikalawang pagbasa? No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him, for those who also love like Him. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, sapagkat sabi pa ng Panginoon, kung anong sukatan o panukat na ginamit mo sa kapwa mo, yun din ang panukat at sukatang ipipigay niya sa iyo.